Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Transformers 1, halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa Cybertron, sa lungsod ng Aakan. Isang minor na bot na nagngangalang Orion Pax ang palihim na pumapasok sa isang lumang gusali. Sa loob nito, may isang lumang arkibong talaan na nagpapaliwanag sa pinagmulan ng planeta. Ang unang Transformer, si Primus, ay ginamit ang kanyang katawan upang likhain ang Cybertron. Mula sa puso ng planeta, lumitaw ang iba pang mga Transformer, kabilang ang 13 Primes. Ang Matrix of Leadership ay hinubog bilang isang pangunahing pinagmumulan ng kapangyarihan, ngunit nang ito ay nawala sa paglipas ng panahon, tumigil ang daloy ng Energon sa planeta. Dalawang malalaking bantay na Transformer ang nakakita kay Orion habang siya ay nagmamanman, kaya napilitan siyang tumakbo. Tumakbo siya sa lungsod hanggang sa makasalubong niya ang kanyang matalik na kaibigan, isang kapwa manero na si D16. Nagdulot si D16 ng isang pagkagambala upang matulungan si Orion na makapasok sa isang kariton at makaiwas sa mga bantay. Idol niya si Sentinel Prime, ang pinuno ng Cybertron, ngunit ang tunay niyang hinahangaan ay si Megatronus Prime. Pumunta ang dalawa sa trabaho kung saan sila at ang iba pang mga bot ay pinilit na minahin ang Inon. Ang pangkat ay pinamumunuan ng seryosong si Alita 1. Habang nasa minahan, isang bahagi nito ang tinamaan at nagdulot ng hindi matatag na reaksyon. Nagmamadali ang mga bot na lumabas, ngunit sina Orion at D16 ay tumigil upang tulungan si Jazz, na ang paa ay naipit sa mga guho, kahit na ipinag-utos ni Alita na huwag huminto para sa anuman. Sa huli, nailigtas nila si Jazz at nakalabas ng ligtas bago gumuho ang minahan. Isang mataas na ranggong Transformer na nagngangalang Darkwing ang nagtanggal kay Alita sa kanyang posisyon. Nang magtangkang magsalita si Orion laban kay Darkwing, muntik na siyang suntukin. Ngunit sa halip, si D16 ang sumuntok kay Orion para kay Darkwing, na pagkatapos ay gumanti rin ng suntok kay D16. Naasar si D16, ngunit kalaunan ay nagpasalamat si Orion sa kanya sa pagiging kakampi. Nagpahayag si Sentinel Prime ng isang mensahe sa Aakan City. Sinabi niyang hinahanap niya ang Matrix of Leadership upang maibalik ang daloy ng Inon. Ipinapaalala rin niya sa lahat ang nalalapit na Ion 5,000 race sa susunod na araw. Kinagabihan, iminungkahi ni Orion kay D16 na sumali sila sa karera, ngunit sinabi ni D16 na mas mabuti nang manatili sila sa kanilang kinalalagyan. Kinabukasan, pumunta ang dalawa upang panuurin ang Ion 5,000, ngunit ikinagulat ni D16 nang ipakita ni Orion na nakakuha siya ng mga jetpack upang makasali sila sa karera. Nag-atubili si D16 ngunit sumali rin sa huli. Agad nilang nakuha ang atensyon ng lahat, kabilang sina Alita, Sentinel, at ang kanilang mga kapwa manero. Nang mawala ang kanilang mga jetpack, gumamit sila ng thruster upang makabalik sa karera at sinamantala ang ibang mga Transformer na hinihigop ng mga magnet. Tumakbo sila patungo sa finish line ngunit natalo ni Darkwing at ng iba pang kalahok. Naiinis si D16 kay Orion dahil pinilit siya nitong lumahok, natatakot na malagay sila sa matinding gulo. Gayunpaman, sa halip na parusahan sila, lumapit si Sentinel at pinuri sila sa kanilang ipinakitang laban. Inalok niya silang sumama sa kanya, ngunit biglang itinapon sila ni Darkwing sa isang mas mababang antas ng lungsod, kung saan sila ay dinemosyon sa paggawa sa smelting. Doon, nakilala nila ang masiglang bot na si B-27. Natuklasan nina Orion at D-16 na si B ay may lihim na distress beacon mula kay Alpha Trion, isa sa mga primes. Ang beacon ay naglabas ng mga koordinasyon patungo sa ibabaw ng Cybertron. Naniniwala si Orion na matatagpuan nila roon ang mga labi ng mga primes pati na rin ang Matrix of Leadership. Bagamat nag-aalangan, sumama si D16, palihim silang sumakay sa isang tren patungo sa ibabaw ngunit nakita sila ni Alita at sinundan. Sa halip na pigilan sila, sumama si Alita habang namamangha sa kagandahan ng mundo sa ibabaw ng Cybertron. Biglang lumitaw ang isang surge ng Inon na nagdulot ng mabilis na paglago ng kapaligiran at naging sanhi ng pag-crash ng kanilang tren. Habang naglalakbay sila, nagtago sila mula sa isang barko ng Quintessence, ang matagal ng mga kaaway ng mga Transformer. Sa kanilang pag-iwas sa pagkakahuli, natagpuan nila ang isang yungib na naglalaman ng mga bangkay ng mga Primes. Gumamit si Orion ng maliit na sample ng Energon upang buhayin si Alpha Trion. Nagising ito at nagimbal sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid at sa pagkawala ng Matrix. Nang marinig ni Trion na naglilingkod sila kay Sentinel, agad niyang tinawag si Sentinel na isang huwad na Prime at Traidor.
Gamit ang isang naitalang alaala, ipinakita ni Tryon sa 4 na bot ang laban ng mga Primes at ng Quintessence sa digmaan para sa Cybertron. Ipinakita niya kung paano ipinagkanulo ni Sentinel ang kanyang mga kasamahan at nakipagkasundo sa mga kaaway upang mamuhay bilang isang hari. Matapos patayin ang ibang mga Primes, sinubukan niyang kunin ang Matrix, ngunit dahil pinipili ng Matrix kung sino ang karapat-dapat, itinakwil siya nito at nawala ito mula sa mundo. Biglang may narinig silang ingay. Paglabas nila sa yungib, nakita nilang dumarating ang mga barko ng Quintessence, kasama si Sentinel Prime mismo, na dala ang naani niyang Inon. Halos mapatay ng pinuno ng Quintessence si Sentinel dahil sa kakulangan ng supply ng Inon. Nag-alab ang galit ni D16 nang matuklasan niyang si Sentinel mismo ang may kasalanan sa matinding kakulangan ng Inon at sa katotohanang kinuha niya ang transformation cogs ng lahat ng bots upang pigilan silang makuha ang kanilang mas makapangyarihang anyo. Ibinigay ni Tryon kina Orion, D16, B, at Alita ang mga cogs ng ibang primes, na opisyal na ginagawang tunay na transformers ang 4. Habang tinatanggap nila ang kanilang mga bagong anyo, inutusan ni Sentinel ang kanyang mga tauhan, na pinamumunuan ni Arachnid, upang tugisin sila. Nanatili si Tryon sa kanyang beast form upang pigilan ang mga ito ngunit kalaunan ay natalo siya ni Arachnid. Samantala, sinusubukan ng 4 na bot na makabisado ang kanilang mga bagong kakayahan habang iniiwasan ang mas maraming tauhan ng Sentinel. Matapos nilang makatakas, nangako si D16 na papatayin niya si Sentinel bilang kabayaran sa kanyang mga kasalanan. Samantala, dinala ni Arachnid si Tryon kay Sentinel, na tinukso siya sa pagkamatay ng kanyang mga kapatid. Muling tinawag ni Tryon si Sentinel na isang traidor bago siya tuluyang pinatay nito. Matapos iyon, inutusan ni Sentinel si Arachnid na hanapin ang mga tumatakas na bots. Sinubukang pekalmeyan ni Orion si D16 gamit ang naitalang alaala, umaasang maipapakita nila ang ebidensya ng pagtataksil ni Sentinel sa Aakan City. Ngunit tinanggihan ni D16 ang ideya ng pagsunod sa sinumang pinuno. Ilang sandali pa, nahuli sila ni Arachnid kasama si B at Alita. Nagising sila sa harap ng Cybertronian High Guard, na pinamumunuan ni Starscream, kasama sina Shockwave at Soundwave bilang kanyang mga pangunahing bantay. Nagkubli sila mula kay Sentinel, bagay na ininsulto ni D16, kaya hinamon siya ni Starscream sa isang laban. Ngunit, madali siyang natalo ni D16, na sinira rin ang kanyang voice box. Matapos ito, hinimok ni D16 ang natitirang High Guard na kilalanin siya bilang kanilang bagong pinuno upang sila ay lumabas sa pagtatago at tuluyang wasakin si Sentinel. Samantala, natuntun ni na Arachnid, Sentinel, at ng mga puwersa ng Quintessence ang kinalalagyan ng mga bot at ng High Guard, at inilunsad nila ang isang aerial attack. Lumaban ang mga bot gamit ang kanilang bagong transformer weaponry, ngunit nadakip sina D16 at B matapos ang matinding sagupaan. Nawasak din ang naitalang ebidensya, kaya nawalan sila ng patunay laban kay Sentinel. Sinisi ni Orion ang kanyang sarili sa lahat ng nangyari, ngunit pinayuhan siya ni Alita na huwag panghinaan ng loob. Dahil dito, pinangunahan ni Orion sina Shockwave, Soundwave, at ang natitirang High Guard pabalik sa Aakan City upang humingi ng tulong. Dinala ang mga bihag kay Sentinel. Hindi nag-aksaya ng oras si D16 sa pagpapahayag ng kanyang matinding galit sa kanyang dating idolo. Sinubukang patumbahin ni Sentinel si D16, ngunit tumayo ito ng buong tapang. Napansin ni Sentinel ang larawan ni Megatronus Prime na dala ni D16 at sinunog ito sa kanyang dibdib bilang isang tatak. Samantala, si Orion at Alita ay bumalik sa mga minahan. Pinatumba ni Orion si Darkwing at tinipon ang mga natitirang Manero, ipinakita sa kanila ang katotohanan tungkol sa pagtataksil ni Sentinel, at hinimok silang lumaban sa tamang paraan. Naging inspirasyon si Orion sa mga bot, kaya sumama sila sa kanya sa laban. Nang makarating sila sa lungsod, natuklasan sila ni Arachnid. Habang nakikipaglaban ang mga bot sa mga puwersa ni Sentinel, nagbago si Sentinel sa kanyang huling pinalakas na anyo upang labanan sina Orion at D16. Sa kabilang banda, hinarap ni Alita si Arachnid hanggang sa mapatamba niya ito. Dinala niya si Arachnid kasama si B sa isang tower, kung saan nila ini-broadcast ang memory logs ni Arachnid na naglalaman ng pagtataksil ni Sentinel. Dahil dito, tumalikod ang buong lungsod laban kay Sentinel. Sa kanyang pagkagulat at galit, sinubod siya ni D16 upang tapusin na siya. Sinubukang pigilan siya ni Orion, ngunit huli na, lubusan ng nalugmok si D16 sa kanyang galit. Itinaas niya ang kanyang baril at binaril si Sentinel, ngunit si Orion ang tinamaan, dahilan upang siya ay bumagsak ng malakas.
Hinawakan ni D-16 si Orion bago ito tuluyang mahulog sa isang malalim na bangin. Ngunit, nang lumiwanag ang kanyang mga mata sa pulang kulay, sinabi niyang tapos na akong iligtas ka. Sa harap ni Nabi at Alita, pinunit ni D-16 si Sentinel sa dalawa at hinugot ang kanyang cog, na ninakaw rin niya mula kay Megatronus Prime. Matapos ito, ipinahayag niya sa kanyang mga tagasunod ang kanyang bagong pangalan Megatron. Habang patuloy na bumabagsak si Orion, lumapit siya sa puso ng Cybertron. Isang sinag ng liwanag ang hamatak sa kanya, at nakita niya ang mga espiritu ng 13 Primes, kasama si Primus mismo. Dahil sa kanyang sakripisyo, idinulot ng Prime sa kanya ang Matrix of Leadership, kaya siya ang napiling mamuno at ibalik ang Cybertron. Sa gayon, muling isinilang si Orion Pax bilang Optimus Prime. Samantala, pinangunahan ni Megatron ang Shockwave, Soundwave, at ang High Guard sa pagsalakay sa lungsod, sinisira ang lahat ng monumento ni Sentinel. Sinubukan ni Nabi at Alita na pigilan sila, ngunit sa gitna ng labanan, bumangon si Optimus mula sa kailaliman, mas makapangyarihan kaysa dati. Nagharap ang dating magkaibigan sa isang matinding laban. Sa huli, ginamit ni Optimus ang kanyang espada upang sirain ang mga baril ni Megatron. Dahil dito, ipinatapon ni Optimus si Megatron at ang kanyang hukbo mula sa lungsod, at tuluyan silang naghiwalay bilang matinding magkaaway. Ginamit ni Optimus ang Matrix upang muling paagusan ang Inon sa buong Cybertron. Ipinangalan niya si Alita bilang kanyang bagong commander, habang si B ay naging kanyang kanang kamay. Ibinahagi niya ang transformation cog sa lahat ng Monero, ginagawa silang kanyang bagong hukbo, ang Autobots. Habang inaalala ang unang pagkakataon na nagkita sila ni D-16, nanumpa si Optimus na ipaglalaban ng Cybertron laban sa Quintessence at sa lahat ng kaaway. Sa huli, lumarga ang Autobots patungo sa kanilang bagong misyon. Nagtipon si Megatron at ang High Guard upang bumuo ng isang misyon ng paghihiganti laban kay Optimus at sa Autobots. Muling pinangalanan nila ang kanilang hukbo bilang Decepticons at sinimulan ang kanilang balak ng paghihiganti. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.